Mahal na Apo Kunjing. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Plano niya'y kay inang, kay buting tunay, sapagkat walang babalang kasinsiyang, batid niyang makapagpapahamak sa bawat anak niyang minamahal. Wala siyang binuo na natibag ng tao, kundi bawat binuo niya, walang makatitibag ni sino. Kaya't sa pangunguna niya, kung tuwirang siya'y kakamtin, sino nga ba ang bumuo ng mga puso nila ng Ama ang pinanguna, na nawarak at nasiphayo. Halina kayo, mga minamahal ko, tantuin ang tinuran ko. Puso mang nawasak, lito mang kaisipan, sa Ama ilagak, siya ang magbibigay na tuwirang kabuuan. Ang may pandinig ay nakarinig. Welcome sa iyo, mahal na kapatid. Walang jet lag. Bagamat siya'y kararating lang po ng aga-alas 2 ng madaling araw, subalit narito siya ngayon bilang lingkod. Walang dahilan para magpahinga muna, sabihin may jet lag po ako, kesyo, etc. Yun po ang sinasabing pagkagusto, walang dahilan. Kapag ninasa, walang katwiran. Buhay po ba ang Ama? Paano nga ba magbigay galang sa Ama? Paano nga ba kilalanin siya at para makilalang lubos siya? Paano nga ba magpakatotoo sa Kanya? Bilang pagkatao kay hirap magpakatotoo. Bilang tao kay hirap maging tapat. Kapag pumasok sa isip mo yung karupukan at kahinaan, tunay na nararamdaman ang iyong kalooban. Subalit kapag ang pinasok mo, yaong banal na aral ng Ama, marupok na puso mo'y pinatitibay niya. Kapag minithi mo sa tuwinang aliwin ka ng Diyos Amang tuwirang bumuhay sa iyo, hindi mo mararamdaman ang panlulumo mo, kaya't siya ang sa tuwin ay hanapin mong magpaligaya sa buhay mo. Huwag ang kung ano-ano. Tulad ng tinuran mo, mahal na kapatid ko. Sadyang hindi naman nilikha ng Ama ang tao para magpayaman sa mundo, kundi ang mga bagay na nilikha niya ay paggamit sa mga anak niya. Ngunit nang dahil sa paghahangad at labis na pagnanasa, maraming naligaw, maraming nagkasala. Ngunit kapag naroroon ka na, alam mo ba iyaon? Katulad halimbawa kung nalulumod ka. Batid mo bang malulumod ka? Ngunit nararamdaman mo na lamang kapag ikay hinihigop na nang hindi ka na makaahon, at ganyan ang marami. Ngunit hindi nila nababatid yaong nagaganap sa kanilang pagkalumod sapagkat gusto nila. At yaon ang nais ng Amang iulat sa mga anak niya. Ngunit sino ka bilang tao para hanguin ang kapwa mo? Sino ka para ituwid mo ang kapwa mo? Sino ka para maniwala sa iyong kapwa mo? Wala kang karapatan sa kapwa mo.
Kaya binigyan ng karapatan ng Ama ang tao. Ibinigay ang Espiritu upang maiulat ang katotohanan at matutunan ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ay nagmula sa Kanya at ang katotohanan taglay ng Espiritu Santo. Kaya naman, ang mga nagmimithing matuto, tatanggapin ay hindi nila nakikita. Ang lahat ng may nagnanasang kaligtasan, tatanggapin ang di nila nakita pa. Sapagkat paniniwalaan nila yaong Diyos Ama, Diyos na walang hanggan, Diyos na walang maliw, noon, ngayon at kailanman. Sapagkat ang layunin ng Ama'y kaligtasan at buhay, kasiyahan at kagalakan, katatagan at katibayan, kalakasan ng kalooban, kalakasan ng pananalig, kalakasan ng pananampalataya. Subalit ayaw ng Amang may magutom isa man. Ayaw ng Amang sila'y magupo, sapagkat ang gusto ng Ama, titindig ka niya sa tuwina. Kaya naman, nang maapuhap mo siya at makilala, gupong-gupo ka na, itindig ka niya. Kaya naman, nang lupaypay ka na at tinanggap mo siya, nagpataba ng puso mo'y siya at nagpatibay ng kalooban mo'y siya pa rin. Kaya naman, ang lahat ng nakakilala at totoong tumanggap, nang madama nila ang Ama, tunay na silang nagsusumigaw na kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Kaya't anuman ang sambitin, anuman ang iparatang, anumang pangungutya ang sabihin ng kapwa, ito'y baliwala. Sapagkat ang nararamdaman nilang kasiglahan, kalakasan, kagalakan, at nananahang kapayapaan sa kanila, yaon ang nagpupumiglas na kanilang dapat ay wag ng maparam. At yaon ang tinatamasa ng mga anak ng Amang sa kanya'y nakasumpong, sa kanya'y naghanap at nakilala siyang lubos. Mga minamahal, hindi lahat ay magtatamasa nito, sapagkat hindi lahat ay gagawin niyang gumusto. Hindi lahat ay magtatamasa nito, sapagkat hindi lahat ay naghahanap upang maging paghahari ng Ama, maghanap sa kanila. Ngunit kay palad ng mga gumugusto at nagnanasa, sila mismo ang magsasabing, buhay ang Ama. Mula kay Juan. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea, sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka pa umaalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga alagad ang ginagawa mo? Pangungutya. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay matanyag. Panghamak. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Panunodyo. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumasampalataya sa kanya. Sumagot siya, hindi pa ito ang panahon ko. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapupuutan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapupuutan nito. Sapagkat pinatototohanan kong masama ang inyong mga gawa. Kayo ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta. Sapagkat hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Maliwanag. Sinabing hindi pupunta, ngunit pumunta rin sa makatwid. Ang Jesus ay nagsabi rin pala ng hindi, ngunit hindi niya ginawa. At kung nakabubuti, tama't tumpak pa rin sa Ama ito.
Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Siya'y mabuting tao, sabi ng ilan, hindi anang iba. Inililigaw niya ang mga tao. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya sa takot sa mga Hudyo. Nang kalahatian na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at ang sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Sumagot si Jesus. O tao, kung natatantot na babatid nyo lamang ang kaalaman ng Ama, ay walang hindi marurunong at dudunong kung hihingi sa Kanya. Mapagninilayan nyo nga ang lahat ng tinuturan ko't binabasa ay pawang katotohanan. Kaya't ano ang tingin sa isang Hesukristo? Saan kumukuha ito ng karunungan samantalang siya hindi nag-aral? Kailangan pa bang pag-aralan ang kabanalan? Kailangan bang isunog mo ng kilay at magsunog ka ng kilay para matuto ka sa kabanalan? Damhin mo lamang ang totoong nagpakabanal at banal na ang pinagmulan ay walang kasing banal. Ama't Jesus sa buhay mo tao. Makikita mo kung paano ang inaaral ay totoo. Mararamdaman mo kung paano ang pagmamahal ay ganap. Mapapatotohanan mo ang kapangyarihan ay walang likat, sapagkat noon, ngayon at kailanman ay pawang totoo at hindi magmamaliw. Ngunit ilan sa inyong mga naririto ang magtatamasa nitong tinuturan ko? Ilan sa inyo ang makikinabang, wika ko nga noon pa man? Ilan sa inyo ang magnanasang ito'y kantin, na hindi na ito bago sa salita ng Ama, kundi ito'y paulit-ulit na lamang sa lupa? Ilan ang sa inyo'y magagalak sa pagtanggap? At ilan sa inyo ang tuwirang magpapakatotoo at magsasabuhay? Mapapalad kayo sa napilit iilan sa mga pipiliin, sapagkat pawang katotohanan, sa laksang bilang ng tao sa lupa, dumakot ka ng buhangin sa iyong palad, ilan ang matitira kapag iyong niladlad? Alalaumbaga, ang buhangin ay di mabilang, ang tao'y gayon din naman. Ngunit ang Amang nakababatid ng gawa ng sinuman, batid niya ang kanya at tapat na anak niya. Mahal na mahal ko kayo, kaya't ang puso niyo'y magsusumigaw at magsisigalak kayong lahat sa pagbubunyi at pagpapasalamat kapag ito'y natanggap niyo na at Ama ang pinanahan, sapagkat hindi nyo na kailangang magpagibik ng pagluha para mangunyapit at manambitan, kundi pumikit lamang kayo at kayo'y bumulong, narinig na ng Amang sa inyo'y nananahan. Kaya napakahalaga ng manahan siya sa inyo at maging templo ang inyong katawan, maging panahanan ng Espiritu niyang sa inyo'y dapat nananahan. Doon masasabi niyo at mawiwika, kay sarap damhin ang Ama sa aking damdamin. At hindi nyo gagawing damhin kung sino at ano, kundi ang madarama nyo mismo, yaong galak na binahagi sa buhay nyo. Kaya nga't sino ang sumasa Ama na pinaghaharian ng Espiritu niya, na magsasabi ng buntong hiningang pabigkas, nakakagalit naman? Wala ni isa, kundi ang masasabi sa pagbubuntong hininga, kay sarap mabuhay sa piling mo, Ama. At siyaon ang pawang katotohanan, kaya binubuhay ang katotohanan sa diwa ng tao, upang sa katotohanang tinanggap at nakaunawa ang taong tumanggap, makalaya silang ganap. O tao, katotohanan ang tinuturan ko,
sumainyo ang kapayapaan. Kung paano katakataka noon ang bawat binigkas ng nangusap, ngayoy katatakhan din ng walang pangunawa. Subalit ang may pandamay makakadama, at tuwirang mapagninilayan niyaong aking binibigkas, at kung papaano na pagnilayan ito'y mabubulay-bulay, at matatanto nilang hindi nga tao ang nagdaratal. Subalit, tulad din sa una, tao ang nangungusap. Nagbibigkas ng salita, bibig ay bumubuka. Naghahabi ng wika, nagsasalita sa madla, ngunit di nakikita yaong nagtatala. Ano ang malaking pagkakaiba lamang? Noon tao, makikita niyong magpapasan at nakitang nagpasan yaong pumasa ng krus ng Kalbaryo. Subalit ngayon wala nang magpapasan ni isa man, kundi ang papasanin ninyo ay yaong mga pagsubok niyo sa buhay, na tanda ng pakikisat, pakikibuhagin yung totoo. Binahagi sa inyong lakas at tapang upang kaptin nyo, upang gayon sa ganyong ginagaway, mangagtagumpay naman kayo. O tao, sino nga ang pumirmis sa isang tahanan na hindi nakinabang ang kanyang tahanan ng nakitang marumi na linisan? Ngunit sino ang pumirmis sa tahanan na kahandusay na sa dumi hindi gumagalaw? Pakinabang ba'y kanyang kakamtan? At makikita niya ba kung paano ang kaginhawahan ng kanyang mga matabang nagmamasid? Gayon din naman ang Espiritong Banal na nanahan sa tao't hindi nagbagong buhay. Paano masisiyahan? Hindi bagat ang nais ng malinis kapag gayon ang maruming nasisilaya siya'y hindi makatiis? Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Diyos? Nasaan siya? Tanong nila. Ibalik natin ang salitang yaon. Ang mga gumugusto'y naghahanap, ngunit ang ayaw walang pakialam. Ang mga gumugusto'y nananabik, ngunit ang hindi, walang pananabik. Kaya't sinabi, pabulong na pinag-uusapan siya ng marami, siya'y mabuting tao, sabi ng ilan. Yaong mga hindi paganap naman ay anong sinabi? Inililigaw niya ang mga tao, sapagkat ang wika'y hindi siya mabuting tao. Ganyan ang palagay ng tao sa lupa. Maging sa kapwa nila naglilingkod. Kung sinong nagpapakatotoo, tapat na tapat, siyang sa palagay ng tao'y huwad. Nang dahil hindi nila maabot ang kanyang ginagawang katotohanan, kaya't ang nakakaabot lamang ang gumugusto, ang nakakadama lamang siyang nagmamahal. Subalit yung totoong hindi nakaunawa at gumusto, wala silang sasabing mabuti ito, sapagkat sila mismo'y manghahamak, manghuhusga. At siyaan ang buhay ng tao. Kaya't dito ngayon pinatatatag ng Ama ang mga lingkod niya. Ang mahalaga, wika nga niya, tapat na lingkod ko, lumaban ka. Sapagkat kung akong pinaglilingkuran mo'y batid ko lahat ang ginagawa mo. Kaya't kung paano naman pinakikibaka mo ko, huwag kang umurong bagkos ika'y sumulong. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't mapapalad ang patuloy na nagtitibay nang masumpungan nila ang Ama at maramdaman nasa nila'y wag nang sa Kanya'y mawalay.
Saan kumuha ng karunungan ng taong ito, gayong di naman siya nag-aral? Katakataka. Sumagot si Jesus, hindi akin ang iniaaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung ang tinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako ng saganang aking sarili. Anong pagkakaiba ngayon? Matatalos ng taong may pangunawa at nakakaunawa sa salita ng Ama at gumugusto sa Ama sa mga aral na naririnig nila. Subalit, ang walang pangunawa at di gugusto, kailan may di mawawawaan yaong mga binibigkas ko. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili ay naghahangad na parangalan siya. Ngunit tapat at matuwid ang sinumang naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya. Maliwanag ang katotohanan. Ang naghahangad na parangalan siya at purihin ang kapwa niya, hindi naghahangad ng Ama ang dakilain at parangalan sa tuwina. Sapagkat nangungusap siya ng ganang kanya at di ganang sa Ama, kaya't ang nagpaparangal sa Ama na tuwirang nais niya iparangalan pa, ganang kalooban ng Ama ang naghari sa kanila. Ngunit tapat at matuwid ang sinumang naghahangad at maparangalan ang nagsugo sa kanya. Ibinigay na sa inyo ni Moises ang kautusan. Hindi ba? Gayon may wala ni isa sa inyong tumutupad nito. Bakit ba gusto ninyo akong patayin? Sumagot ang mga tao. Inaalihan ka ng demonyo, yaon pa ang palagay. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo? Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nang gilalas na kayong lahat. Tugon na sa halip ay kayo, kundi ang tinugon, isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nang gilalas na kayong lahat. Sa makatwid, patotoong wala silang nawawawaan. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli. Hindi ito nagsimula kay Moises, kundi sa mga ninuno ninyo. At ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, at nagagalit kayo sa akin dahil sa pagpapagaling ko sa araw ng pamamahinga. Umatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa inyo. At huwag ayon sa anyo lamang ito. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan nagmula ang Mesiyas, paparito, ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya. At siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Marami sa mga taong nanalig sa kanya, ang sabi nila, pagparito ng Mesiyas, makagagawa kaya siya ng mga kababalaghang higit pa sa mga ginawa ng taong ito? Nagtalo-talo ang mga tao.
sapagkat sa ganang kaisipan nila'y di nila malirip ni matanto ang mga nakikita nila at naririnig. At siyaan ang tao. Tanda ng walang katotohanang taglay sila. Tanda ng nabatid nila ay kulang. Tanda ng katuruan ay hindi naging ganap. Tanda ng sanlibutan ng kanilang kaalaman. Kaya't ibinaba ng Ama ang tunay na magtuturo, sapagkat tunay na nakilala kung sinong pinagmulan at kung paano ito hinahayag at itinuturo. Patotoong Ama ang may nasa. Kung magkagayon at nasa ninyong lahat, kayo'y mga tuto at sa Ama ay tumanggap, di rin nga kaya matutulad kayo sa ilang nakibahagi at nakaramdam na dama nila ang totoo. O mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Ganang katauhang pangungusap, hindi ito may luluwal. Ganang pagkataong talino'y di ito matuturan. Ganang katalinuhan at karunungang Nekaramaniyahan buntong hininga yaong aking nadama. Sa pagmamasid kong di kayo makakilala, ilan lamang sa inyo yaong tunay na gumusto. Sa wikat salita ko'y damang-dama ito. Yaong mga nakaunawa, nabuksan na ang diwa. Yaong tuwirang hanap ay Ama at ako ang tinatawag. Yaong ako ay nadama sa pamamagitan ng Espiritu, di man nasilayan na dumatal sa katawan. Di man nangusap na hayagan sa tenga. Ginamit ay katauhan, sinambit ay kahayagan. Nakarinig naman ang tenga't natanto ang inaral, kaya't nadamang tuwiran yaong nangusap na lubusan. O aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtanto kayong ganap sa aking niluluwal. Paano ko ibibigkas kung ganang di masilayan, yaong aking pagdatal at sa inyo ay pagbigkas. Kaya nga't sa katauhan doon ako gagamit, hindi sa hayop isda't mga halaman, kundi mismo sa inyong may sentido kumon, at maaring gamitin yaong kaisipan. May bibig na magbibigkas, may damdaming makadarama, may tengang makaririnig kung ano ang binibigkas. May panlasa ang bibig at damdamin ay gayon din, upang mawawaan kung sino ang nagtuturan. Ngayon taong aking mga minamahal, magtanto kayong lubos, magnilay kayong ganap. Saan nga babahaging kaisipan nyo ito nunukal, kundi nga sadyang ito'y aking idinatal. At ngayong nasambit ko, may tanong ako sa inyo. Makakarinig ba ang bingi sa katotohanan? Makakakita ba ang bulag sa katotohanan? Makakadama ba ang patay sa katotohanan? Kaya't kailangang buhayin lahat ang mga patay sa inyong katawan. Yamang kayo'y mga buhay pang tinatawag. At huwag nang sapitin pa ang patay na muna, bago sabihing ito'y idinatal. Sapagkat wala nang patay na makapangungusap kailanman, at wala nang babalik sa tao upang sabihin niya'y ganito at ganyan. Kaya't kayong mga may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Babaeng lampa-lampa, maiksi ang sukat niya. Yaong ginamit ang bibig at sa inyo ay nangusap. Subalit natarok ko, tinarok ko yaong dibdib. Nasukat ko at nilirip yaong laman nitong isip. Kaya naman ako'y ganang nangusap at nagbahagi.
Naisilid ko ng lubos yung aking marapat. Kaya't sino kayong di ko masisidlan kung ako'y aapuhapin upang ako'y masumpungan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo, yamang kayo'y naririto, magbulay at magtanto kayo. Ano baga ang talinong taglay nitong si Constancia? Kung inyong iwawangis sa taglay nyo mga matalino, hindi ito makakamtan niya bilang tao. Ngunit hindi nga yaon ang katuwang ko at kaakibat. Bilang sanlibutan na ginagawad, kundi yaong aking ama na siyang puspos sa lahat, upang sa inyo'y mailagak, yaong sa inyo ay marapat. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. O aking ama, ikaw na rin ang saksi sa kanila kung paano ang sinambit at sa iyo'y narinig yaong mga pag-uulat na marapat mailahad. Batid mo rit tarok ang lahat kung sino ang tatanggap, kaya't aking sa iyo'y nilalagak at parangalan kitang ganap. Yamang sayong mga anak, may nabahagi akong ganap. Nekkarameneyahanam, 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 at ikaw ang magagalak, yaong sa akin tinupad, na nasa kong patuloy mong ikalugod, ikagala, sapagkat gayon nga ang pagmamahal mo, at yaon ang nadamakot sa iyo ko ibinigay. Ang marapat kong ganti, yamang tao pinili ko, sapagkat yaon ang nais mo, magising mga anak mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Magtanto kayong ganap kung kayang bigkasin ito ng taong sa inyo'y nangusap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't kailanman ang nasa banal na Espiritu, hindi kailangang mangusap sa bilang pagkatao. At doon nasusuri ng Ama ang lakas ng Espiritu niya sa katauhan ng mga anak niya. Sapagkat di nila ganang pairali ng pagkatao, at pagkatapos ilalakip ang banal niyang Espiritu. Ang wika ng Ama, anak, hindi ako madadaya. Sapagkat batid ko tarok ang damdamin ng bawat nangungusap. Kaya't kung ang palagay nagsisiwalat, para sa lahat at matanto ang marapat, dapat ako ang unang pinatanggap. Sapagkat ako hindi nanunudyo at hindi ako manguudyok ng di dapat. At ang bawat kaganapan sa akin pinatutupad. Kaya kong pihitin ang isip ng tao kapag ginusto ko, kaya't hindi maaring sabihin, ginamit ni Satanas ito. Sapagkat kung kalooban ko'y magagawa ko't masisidlan ng mabuti ang tao, kung ako mismo siyang pinangunguna sa pagkatao. So mainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Kaya naman, ang nasa totoong Espiritu, batid at tarok kung may halo ang salita nila. Mahal na mahal ko kayo, walang taong matalino ukol sa kabanalan. Ngunit patunayan ninyong mga taglay nyo Espiritu Santo, nang sa gayon matanturin ng Ama, tapat kayong anak niya. Sa bigkas ng aral nyo, sa bigkas ng salita,
matatanto niya ang anak niyang tapat at marapat. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ito ganang pag-aaralan at di ka lang pag-aralan, kundi binulong mo sa hangin, narinig ng amang malakas ang pandinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't anuman ang ihatol sa iyo't ihusgat, ayawan ka man ang kapwa mo. Ngunit kung Ama ang gumugusto sa iyo, walang magagawa ang kahit na sino. Kaya ang bawat ginusto ng Ama, pinagtitiyak, pinag-iisa niya. At pinagsasama-sama at binubuklod pa. Sapagkat siya ng patutuong iisa sila. Kaya't ang damdamin nila'y nag-uumapaw sa pagnanasa na sila'y magmahalan kapwa anak niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang wika niya, walang matibay at matatag na pundasyon na ginawa ng tao sa lupa. Ngunit ang gagawin ko, walang makatitibag ni sino. Sumainyong kapayapaan, kaya't ipapundasyon ninyo sa Ama ang inyong sarili nang hindi kayo matibag ng kahit na sino. Sapagkat kung ang mangingibabaw ay pagkatao nyo, makikita rin ang Ama yan sa damdamin nyong nasusuri nito. Kaya't gawin nyong marapat puso nyo ikanya at ihabilin nyo, Ama, pangalagaan mo ang puso ko. Ang damdamin ko'y sa iyo, manahan ka sa puso ko. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kaya naman ang mga nagising sa katotohanan, nagkasalamat, nagkamali sa una, nang matanto nila ang tunay na hinahanap nila, di nila nasumpungan, hahanaping muli at magsisisi na. At sa gayon ang manauli at magbalik loob, tunay nang nadama ang pag-ibig ng Ama. Gayon ang nais ng Ama at yaon siya. Kaya't dinadaya ng taong kanyang sarili kung sasabihing, Ama, 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 subalit ang kapwa-tao'y hinahamak, sinusuri niya. Ang wika ng Ama, pinakita kong tunay kong halimbawa sa aking anak na ibinabaat sa inyo'y sinugo. Kung magkagayon at kayo sa akin, huwag kayong magtanong sa inyong kapwa, kundi ako ang hanapin niyo. Gayon, matututo kayo sa akin at tuturuan ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung papaano niyong ako'y pinakikilala, ipakikilala ko rin kayo, sapagkat ako mismo ang maghahayag sa mabuting nilihim nyo, nagawa nyo mismo bilang kayo'y tao. At ako rin ang magbubunyag sa masama ninyong gawa, gaano man kay luwat at lihim niyong ginawa, sapagkat ako ang kahatulan sa lupa. Mahal na mahal ko kayo. Yaon ang pawang katotohanan, kaya't ang sumasa akin, ako'y kakamtin, at ang aking nadama, parehas lamang kaming mag-ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, puspos ka ng pagmamahal, tigib ka ng kasiyahan, sa bawat anak mong kalugod-lugod mong pagmasdan. Sa aral mo'y nakikinabang, tumutugon sa panawagan, tapat ang layunin na ikaw ang pangalandakan, at di may layunin katauhan. Kaya't ito ang tutup din ko at ang katauhang binihagi ko sa iyo. Yamang ikaw ang nagtatak at nagbigay ng tatak niya upang tuptin naming dalawa, yaong atas mo aking Ama.
Hatchakaramalaya. Kaya't patuloy mong patapangin at patatagin bilang katauhan. At huwag mong panaigin yaong dilim kailan pa man. Ay, Diyos ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dahil tapat ang Diyos, napakabuti niya. Naunawaan niyo po ba ang pagbasa ngayon? Ang kapwa mabuti, gumugusto sa kapwa niya mabuti, di ba ga? Ngunit yung kapwa niya na hindi mabuti, siya mabuti, inaayawan siya, di ba ga? Sapagkat kailanman hindi mananahan ng uod sa lamok at di mananahan ng lamok sa langgam kasi magkakainan sila. Kaya maghihiwalay kapwa at ang layo ng Ama, ang bawat kanya ay pag-isahin niya. Kaya balang araw, tandaan ninyo mga mahal ko, ang kanya ay kanya, pagtitiyapin, pagdadaupin, pagbubuklorin. Sumayin kapayapaan. At ang hindi kanya, mawawalay. Yan ang patotoo niya, sapagkat ang gawain ito'y gawa ng Ama, di gawa ng demonyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, mapalad ang nakikipagtotoo. Puso'y naaaliw sa tuwi na mahal ko. Magalakkat, magumapaw ang sigla mo, sapagkat kung paano mo binigay nga itong sarili mo, naramdaman mo ng ganap ako. Sumayong lakas mo at liwanag pang ganap. Nekarameneyahanam, kilala ko ang akin at kilala kong di akin. Kaya't gano man ang sambitin, hindi pananaigin, kundi akin at di akin. Yaon ang tinuturan ko, pagkat ito ang totoo. Nekarameneyahanam, ganang tao'y sasambitin bagayaong salita't katagang yaon. Saan niya yun hinapuhap ng kanyang diwa? Saan niya yon sinilid sa kanyang isip? At paano niya ito naitala? Kaya't magtanong kayo sa inyong sarili kung saan nagmula. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Habang ika'y kinukutya ng kapwa mong walang maliw kung paano manyurak ng iyong katauhan, Ama mo namang sa kanya'y galit na galit. Isang araw siya'y ibabagsak. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, kayong mga tapat at makatotohanan, gawin niyong marapat, kayo'y makatupad. Huwag niyong alintaanin ang sasambitin ng kapwa, kundi kayo'y magmahal ng kapwa niyo, ipadamang mahal kayo. Nang amang sa inyo'y gumagamit at ginamit ang katauhan upang makilala siyang mapagmahal at tunay na matapat. Huwag niyong dayain kailanman ang kanyang salita at bawat gawa, kundi patotohanan niyong salita niya'y mabuti at gawa niya'y kay buti. Ang may pandinig sa inyo'y nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Tao, maging
matalino kayo sa pagsusuri nyo. At gawin nyong pandamay, Ama, huwag ang sarili nyo. Nang sa gayoy matutunan nyo kung sinong pawang totoo at makilala nyo gawang totoong Espiritu. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Maraming makapagsasabing ako'y mabuti, ngunit Ama ang nakababatid kung sino nga ang mga anak niyang mabubuti. Maraming magsasabing magagawa ko ito, ngunit kailan may di magagawa ng tao kundi gusto ng Ama ito. Kaya't ang sasabihin ko'y pawang totoo, kilalanin niyo siya, walang babagsak sa kanyang matitibay na bato. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ano nga bagang ikalulumbay nyo sa karamdaman nyong natamo? Kung matibay matatag ang pananalig nyo, hindi kayo mamamatay na di masisiyahat magagalak ang puso nyo, sapagkat kung ang Ama ang nadama nyo, aaliwin kayo tuwina. Sapagkat baliwala ang sakit ng iyan, katawan lamang ang nakadaramdam. Ngunit ang Espiritu ng Ama ay malakas na totoo para kayo ay palakasin, o tao. Mahal na mahal ko kayo, kaya't unahin niyong magpalakas ay siya. Huwag ang kung anong pagkain nyo't bagay na nakapagpapasaya. Kaya't kung totoo kayo sa Kanya, di kayo maaliw malilibang ng ano paman, kundi mismo siya ang daramhin nyo sa puso nyo. Do'y aapuhapin nyo sa tuwina at sasambahin nyo, Ama ko, manguna ka. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, kaalinsabay niyon ang di mo alam sa iyo'y binibigay. Ang di mo inisip sa iyo'y makikita. Ang di mo alam sa iyo'y tuturo. Ang wala kay ika'y bibigyan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, paging dapatin nyo munang magpakatotoo sa salita, at isabuhay nyong masilaya ng madla, Ama mismo ang sa inyo'y magtatala, ako ang mabuti nyong Ama, at laganap kahit saan, ako pa rin naman. Nekkarameneyahanam, Espiritu lamang ang nangungusap. Taong siyang nagbibigkas, bibig ang binadatalan, upang ibigkas at ituran kanino man sa marapat kong bahaginan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano mong sasabihin tao kung may mga pagsubok at ay karamdaman kay gupo ka? Kung ang Espiritu ko ay malakas sa iyong katauhan, di ka gugupuin ang dinadala mo kailanman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, sapagkat ang di mo namamalayan, kung anong dala mo, ako'y kasama mo. Kung anong dinala mo'y nakita ko ito. Kung anong tinatahak mo'y naroon ako, at kung saan kay naroon din naman ako. Paano mo sasabihin kinalimutan kita? Alalahanin mo muna ako sa puso mo. Damhin mong totoo at isip mo ay ako nang mapakita kong ako'y ako sa'yo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sulong tao, turan nyo ngayon kung sino ang nangusap at bigkasin nyo kung paano ito naitala. Gayon masusuri nyo kung sino ang nagdatal at matatanto nyo ang aking pagluwal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Huwag niyong katakutan ang karamdaman nyo't kawalan. Ang katakutan nyo ay kaparusahan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang Ama ay mapagmahal, mapagkaling at walang maliw kailan paman. Laksa-laksa ang kanyang kayamanan. Humingi ka at ika'y bibigyan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, pakita mo lamang tapat ka
bilang iyong magulang. Sinong nagutom at nawalan ng bukal ang pagmamahal? Sa Ama ay nakadama, kumilalang lubos sila. O aking Ama, binigkas ko na ang marapat na nasa mo, na itura na ang nayon mo, magnasa nawa ang mga anak mo, nang matuwa ka sa ginawa ko. Nekkarameneyahanam, sapagkat wala akong ibig malugod at magalak, kundi ikaw na pinagmulan ko, at ang taong dinatalan niya ang tumunod at tumalima, kaya't naririto kami kapwa sa harapan ng madla. Ikaw lamang ang nakatitig at nakabasid, tarok mo ang lahat. Hetya karamale yaneheya karamahala, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sulong ngayon, husgahan nyo ang tinuran ko. Hatulan nyo ang salita ko. Sinong hinatulan nyo? Tao? Kailan may di nyo kayang bigkasin niya ang tao? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nang dahil sa pag-ibig, lahat ng pamamaraan hinahanapan kayo para kayo iligtas. Nang dahil sa pag-ibig, hinahanapan kayo ng paraan para kayo magsilakas. Nang dahil sa pag-ibig, hinahanapan kayo upang kayo magliwanag at makaganap. Ngunit ilan ang iibig ng tapat? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mapapalad ang tunay na umiibig. Sa di nakita ngunit bumuhay sa kanila, tinanggap hindi paimbabaw sa puso, kundi katapat at katotohanan, Ama ang kinamtan. O aking Ama, yamang gawa mo'y kay inam, saksi kang katwiran mo'y walang hanggan. Kaya naririto ang iyong mga anak, nilalagak ko silang lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Di nyo makikilala at makikita sa kapwa nyo kung ako'y naroroon. Ngunit sa aking pangungusap, mababatid nyo ang lahat. Hatya karamaleya neya karamahaleya, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahilig kayong magpantay at magpare-parehas. Mahilig kayong magkumpara. Ngunit ang Espiritu ko, hindi nyo maipapantay, maikukumpara, maging kanino man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Oh. Ba? Shooter. Dahil sa'yo, nais kong mag-alay. Dahil sa'yo, wika ng Ama sa bawat isa sa inyo. Dahil sa inyo, kaya't nagbahagi ako ng iba't ibang paraan na makilala ako. Dahil mahal ko kayo, kaya't handog ko'y totoo, salita ko'y tapat. Nais kong kayo'y maging ganap upang makamtan nyo yaong tunay na marapat, pagkat kayong lahat nais kong makatupad sa dapat at karapat-dapat, upang Ama ay magalak, madama niyang ganap
na sa inyo'y siya'y alay, na tinanggap naman ninyo. Sa puso'y pinaghari siya, at nang tanggapin siya'y nakilala nyo. Sinugo niya, o tao, mahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, di kayang bigkasin ito ng bilang pagkatao nyo. Kaya't magnilay at magbulay, kayong mayroong paglalayong kamtin nyo ay Ama. Lahat kayo ay may pagmamahal, ngunit iba'y patay at pakunwari lamang. Nasa ko'y ito, maglayon kayong ganap na magpakatapat at huwag maging huwad. Mahal ko kayo, mahal na mahal ko, tuwirang mahal ko, at ako ay totoo, nagpapakatotoo. Yaong aking espiritu, malasap nawa ninyo, yaong handog na tamis ko. Mahal na mahal ko kayo, yan ang pawang totoo, tuwirang layon ko. Makadama kayo, o mga tao, nasang gawin ko ito. Patuloy na handugan ko ng lakas at tibay kayo. Paano mangyayari kung ayaw niyong gawin ito? Paano matutupad kung di nyo ginugusto, kung di nyo aayawan? Yaong makasanlibutan lamang at ng inyong laman, di kayo magtatagumpay sa pagnanasa na Ama ay kamtan, sa paglalayon na Ama ay manahan sa inyong bawat araw. Nasa niya'y sa inyo'y bigay yaong wagas na pagmamahal. Damin niyong tuwiran upang kayo'y ganap makinabang at tuwiran kayo ay masyahan. Nekrameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, mapuspos kayo ng kagalakan, yaong inyo'y kamtan, Amang mapagkalinga, mapagmahal na lubusan, tapat kailan pa man, at di mapaparang habang kayo'y nabubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Yamang kayo'y naririto, magnilay at magkulay kayo. Taong aking mga
minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa diwa nyo'y kintal yaong mga aral, sa puso nyo'y manahal yaong pagmamahal na walang maliw kailanman. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ay, Diyos ko lang. Purihin ka, Ama. Dalhin niyo daw ito. Buhay po ba ang Diyos? Ano ang ibig sabihin nun? Anong mensahe? Nagpapalagay ka ba na yun ay para sa'yo? Makakakuha ko nun. Ngunit hindi pala. Nagpapalagay ka bang iyon ay pamimigay? Ngunit nabigo ka, hindi pala. Ngunit yung mga hindi umaasa, yung pala'y wala silang iniintay at inaasam-asam, ngunit sila pala'y bibigyan. Ganyan ang Ama. Kilalanin mo siya, hanapin mo siya, masusumpungan at sa tuwin ay may nakalaan siya sa'yo. Huwag yung laging umaasam ka lamang, ayaw mo naman siyang kamtin. Kamtin mo siya at patuloy kang umasam at kailan hindi ka niya bibiguin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ganap ba ang Diyos? Kung magkagayon mga mahal, naunawaan niyo po ba yung mensahe? Sino po ba nagmensahe? Diyos po ba? Tao po ba? O demonyo? Diyos ko. Diyos ko. Alam niyo po, kung alam niyo lang kung gaano kumilos ang Diyos, kung paano siya kumilos, kapag nalulumbay ka, inaaliw ka niya, kapag nahihirapan ka, pinagiginhawa niya, alam niya kung ikay inaaliw ka talaga. Naglilingkod ka sa Kanya, may mga pinagdaraanan ka, subalit di mo madama kapag dumatal na siya dahil siya ang nararamdaman mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mithiin niyo muna. Huwag kayong daing ng daing, hinaing ng hinaing, kulang naman kayo sa panalangin. Daing ng daing, hinaing ng hinaing, kulang sa panalangin. Punuin niyo ng panalangin, huwag kayong dumaing, Diyos ay mapaghabagin. Buhay ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, punuin niyo sa panalangin, huwag kayong daing ng daing, Diyos ay mahabagin. Mapalad ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Oh, magaling ka na. Anak. Kaya may kaling anak mo yan. Yan, anak mo. Uy, konti-konti na lang. Yung ano yung pakikinabangan ito. At wala naman kayong alam dito, no? Kaya yung may alam na lang at yung magpapahalaga yun ng bigyan. Buhay ba ang Ama? 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 Eh, buhay po pala ang Diyos, eh, masaya na kayo niyan. Buhay pala ang Diyos, nakakamta na kayo. Buhay pala ang Diyos, may naibigay ba sa inyo? Buhay ba ang Diyos, tama po ba siya? Eh,
dahil buhay siya, talagang uwi na tayo. Ay, Diyos katama ko. Alam niyo po, diyan po natin napapatotohanan ng Diyos ay buhay eh. Sa mga pinagdaraanan natin, kung kami nga po, naglilingkod eh. May mga pinagdaraanan kami, pero hindi nyo nababakas sa amin, ano? Bakit? Sapagkat kami nakakatawa ng totoo. Nakakapakiharap kami sa inyo ng tapat, hindi pa imbabaw. Makikita nyo po yung ngiting hindi totoo. Yung pangungusap na parang pilit, at yung pagtawang hindi lobos. Galing dito. Tandaan po ninyo, kapag ang Panginoon ang nasa iyo, may dinadala ka pero hindi mo nakikita. Hindi mo nararamdaman sapagkat ang nararamdaman mo ang Diyos sa puso mo. Kaya naman, kahit na ikay umalis, ang Diyos ang nasa isip mo. Ang iniiwanan mo, siya pa rin sa kanila. Buhay ba ang Diyos? At nawa, maunawaan nyo yaon at maramdaman nyo. Tama ba ga? Yan ang sinasabi pag malakas, ano? Diba? Kaya, mapalad, nasaan si Mami Beth? Mapalad siya. Bakit? Kung hindi siya nag-resign at nagpatuloy siya at nang titigil na, siya ay pensyonada sa hospital. Ang inimpak at inipon. O sige po, sino ang mga empleyado na nung mag-retired, hindi sa sakit napunta ang inipon? Sino ba? Meron ba? Kaya nga naghahanap buhay kami para may magastos pag nagkasakit doon nyo pala tinalagay, doon pupunta. Buhay ba ang Diyos? Naku, kaya nga ako naghahanap buhay para pag ako'y nagkasakit, may pambayad ako ng ospital, may pambili akong gamot. O sige, gawin mo yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, kapag ikaw ay naghahanap buhay at ang isip at damdamin mo'y maligaya at masaya, at naku, sapat na ilang taon na ako naghahanap buhay, kailangan naman ng Diyos ang aking itanim sa puso't isipan at iparte ko naman ang aking sarili. Magre-resign na ako at ako'y magpapasarap. Pero hindi ka maglilibot-libot, magkakain ng kakain, hindi magpapasarap ka sa damdamin mo. Ang Diyos ang tatanggapin mo. Apo kung ba't gumaganyan ka? Kasarap-sarap-sarap. Si Juan, sarap ihayag ang Diyos. Talagang napakatotoo. Totoo po, magpapasalamat kayo sa Panginoon kapag naramdaman nyo na siya. At masasabi mo, Diyos ko, una yung mga pinagdaraanan mo, masasabi mo, Diyos ko, ba't ngano na naman ito? Pero kapag pinaunawa niya, sasabihin mo pa, salamat po. Kapag nahulagpusan mo na, Diyos ko, napakabuti mo talaga. Kapag natapos na, Diyos ko, talagang buhay kang pinaglilingkuran ko. Hindi mo siya pinaglilingkuran. Ano sasabihin mo? Hihingi ka na naman pag kailangan. Maghahanap ka na naman pag kailangan. Ngunit kapag nasa Kanya ka na, puro Diyos ko, salamat po sa'yo, salamat po sa'yo, salamat po sa'yo, puro salamat! Hindi na, Diyos ko, pahingi ako gano'n, Diyos ko, pahingi ako, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, bingin-bingin na sa'yo ang pakahingi mo. Kung nabibingi lang, pero hindi po siya marunong mabingi. Kaya huwag kang pakakasiguro hindi ka naririnig sa bulong mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya napakahalaga, yung malakas ka pa, nakilala at nadama mo siya. Sapagkat mapupuspos ka ng galak. Kaysa doon, tsaka na ako maghahanap sa Diyos, tsaka na ako maghahanap buhay na muna ako. Nung pinatigil siyang maghahanap buhay, hinahanap niya lang ay kagalingan. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, puro Diyos ko. Hindi niya na maramdaman yung pera niyang nakaimbak. Tama ba? Ay, Diyos ko. Sabi ko, Panginoon, hanin kaya yung marami, ano? Hindi pamigay, ano? Pamigay mo.
sabi ng Panginoon, alam niyo po ba, dinadaya ako ng mga anak ko. Maraming nagsasabi, ibinigay sa ganun, binigay sa ganyan, binigay sa ganun. Pero hindi naman galing sa kanila, ano? Wala po akong alam dyan, ha? Pinakikita lang sa akin, oh. Bolang kristal, ikaw ay lumabas. Lumabas ka pa, sulong, lumabas ka pa. Naku, karami ko nakikita. Galing pala sa... Ay! Oh, Diyos ko. Makakasayaw ka. Buhay po ba ang Diyos? So, baka wala po akong pinatatamaan, ano? Ito lang po pinababatid sa akin, eh. Kapag malaking kumpanya kayo, huwag na, hindi nyo alam yun. Ako na lang. Bahala kaya! Ako na lang ang... Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sabi ko nga po minsan tinitigan ko yung mga ni Henry C. Binahagi sa akin, nakaupo siya sa... alam mo pala, tama yung binahagi sa akin. Saan po ba niya dadaling ka ako yung pera niya na yun, Panginoon? Ba't di niya naman dagdagan yung mga sweldo ng empleyado niya? Para akong luka-luka. Pinakikilaman ko yung hindi naman akin. Nakapagtanong lang naman po ako, Panginoon, kababa naman po ng sweldo, hindi po nakakabuhay ng pamilya. Nakikita ko naman po daming napapatay. Constancia, sabi sa akin. Po, magmasid ka na lang, anak. Opo. Ano po pagmamasdan ko, ang gawa ng tao sa mundo? Opo. Ano po pakikinggan ko? Ako. Para hindi ka magkasala. Opo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang mahal. Kasi pag nagduklay po tayo ng ibang pangalan, magkakasala na tayo, di ba? Kaya hindi tayo pwedeng mangusap ng iba. Kaya lang pumasok si tsaka binigkas nito hindi ko na po isusunod yung iba. Pinapunta ako sa isang lugar. Constancia, masdan mo iyan. Ganito ganito, ganito, ganito ganito, ganito, ganito ganito, ganito, ganito. Gaano po katotoo, Panginoon, ang Espiritu mong nangungusap sa akin at hindi ako nililin lang. Anak, ang masamang Espiritu, hindi niya sasambitin sa iyo yung ganyan at ganyan. Ang mabuti ko lamang Espiritu mangungusap, ngunit anak, pinabatid ko lamang ito sa iyo para magsuri ka, hindi para sila ay ichismis mo. Kaya naman mula noon, di ko pa po niluwal kahit ano. Yung tao, sabi ng banal na Espiritu, ganito ganito Aba, nagpapahamak ba ang banal na Espiritu? Huwag niyong ginagamit ang banal na Espiritu sa hindi dapat at di nararapat. Baka, nusko, nakakatakot po. Buhay ba ang Ama? Sabi ng banal na Espiritu, gano'n. Nakakatakot po. Binabalaan ko po kayo. Huwag po ninyong itataglay ang banal na Espiritu sa hindi po nararapat na kataga at mga salita. Sabi nga po sa banal na sa aklat, laitin mo na ang Hesukristo. Huwag lang ang banal na Espiritu, walang kapatawaran ito. Kaya po, upo na lang ako. Sabihin po natin, Diyos ko at Ama ko, ituwid mo po kami sa pagkakamali. Itumpak mo po kami sa aming mga kapalpakan. Igawad mo po sa amin ang iyong liwanag.
Alisin mo po sa aming isip ang karumihan. Ipadama mo po sa amin ang wagas mong pagmamahal. Ipalimot mo na po sa aming isip ang hindi dapat. Mahangad po namin ang iyong kalooban ay maramdaman. At patuloy kang sa amin ay manahan. Puspusin mo kami ng iyong kaliwanagan. Sidlan mo kami ng pangunawang tunay. Bahaginan mo po kami ng tapang sa katotohanan. Bigyan mo kami ng talinong mula sa iyo. Huwag mo kaming pahintulutang marigwak o mabulid sa kasamahan. Ituwid mo po ang aming landas na tinatahak. Kami po ay gawing mong marapat sa iyong pananaw. Maging kalugod-lugod nawa sa iyong pandinig ang aming mga masasabi. Ang lahat ng ito, Ama, ay tinataas namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng anak mong si Jesucristo, naway makalaya na kaming lahat sa hindi marapat at makamta namin iyong tunay na kaloob, ang aming kaligtasan. Sabay-sabay nga pong sabihin, Amen. Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O, nasiyahan po ba kayo? Nagalak po ba kayo? Aba, dahil nasiyahan at nagalak kayo, pare-pares pong aalis. Ang choir may awit. Si Apo Kunching may tutunguhan. Ang mga lagad may tutunguhan. Party-partisyon po kami yun. 3 po kami partisyon yun. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ngunit kasama namin lahat ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya kayo, pang-4 kayong partisyon, sino kaya ang kasama nyo? Nawa ko sino kasama namin, kasama nyo rin. Sapagkat sa 4 na sulok ng daigdig, ang Diyos ay buhay at di patay. Tayo na po, umuwi na tayo. May bukas pa. May bukas pa.